Pakinggan natin mga bossing, yung interview ng ulol na yan. O Pwede eto. siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. Palakulin mo daw ang mukha ni Alan Peter Cayetano, baka tatalbog lang daw yung palakol. Pukin ang inan yan. Ganyan ba magsalita yung mga ano? Kung vlogger ka katulad ko, pwede ka magminuminura. Pero kung puta senador ka, ang ina-feeling mo na sa radyo ka pa din, mantakin mo, papalakulin yung mukha. Papalakulin yung mukha ni Cayetano. Pucha, death threat yan ah. Di ba ganyan si Claire Castro mag-isip? Sinabi lang kay Claire Castro na ikaw pag wala ka na sa pwesto, nako po, appendix mo lang ang walang latay. Pucha yan, nagdemanda ang gaga dahil daw death threat yun kasi daw pati appendix daw niya, walang latay. Tapos eto, kahit daw palakulin mo ang mukha ni Alan Peter Cayetano, death threat yan ah. Bawal yun ah. Si Inday Sara, inaano nyo ng death threat ah. Grave threat. Tapos ito, papalakulin yung mukha ni Cayetano. Tapos okay lang sa inyo. Hindi ba? So, ganyan siya magsalita kahit palakulin mo yung mukha ni Cayetano makapal ang mukha niya, baka tumalbog lang Pero pag sila sasabihan mo ganyan, magdidemanda. Tinan mo si Rapi Tulfo, dinimanda niya si Atty. Libayan. Kasi nga, binabanatan niya siya ng binabanatan ni Libayan, kaya tinadtad niya ng kaso. Okay na yung ina ninyo. Ang hilig nyong tumira sa kapwa ninyo, tapos kapag kayo ang titirahin, puta, mga iyaking kayo, magkakapatid kayo. Gusto nyo, magsuntukan na lang tayo Hamon-hamon kayo, tanginan nyo. Akala nyo naman, ang tatapang nyo. Akala nyo, ang dami nyo na napatay na tao. That's just my opinion. Hindi naman yung kabastusan, sorry po. Di daw kabastusan yun. Mantakin mo ganyan, ka-fickle-minded yung putang inang bobo na yan. Sinabi niya, si Alan Peter Cayetano, kahit palakulin mo ang mukha nun, tatalbog lang sa kapal ng mukha niya. Tapos sasabihin niya na, pasensya na, hindi yun kabastusan. Ano yun? Putang ina na sa Biblia yan. Kung hindi kabastusan yan, ano tawag dyan? Putang ina niyan. Diyan pa lang sa interview mo, nagtatarantado ka na Diyan pa lang sa interview mo, nagsisinungaling ka na Kailan pa naging, hindi kabastusan ang papalakulin mo ang isang tao sa mukha, sa sobrang kapal ng mukha, tatalbog yung tatalbog yung palakol. Gago, sa kapal ng mukha mo, Erwin Tulfo, putang ina, kahit mura-murahin ka ng tao, mas matindi pa yun sa palakol Kahit mura-murahin ka ng tao, buha ka ng ina mo, hindi ka nahihiya. Ang tigas ng pagmumukha mo, ganun katigas ang pagmumukha mo. Pasensya na ha, pardon my French, okay? Hindi naman sa dinidisrespect ko tumpukin ng inang Erwin Tulfo na ito, pero pardon my French ha. Ganyan siya, di ba? Pardon my French daw, hindi daw niya balak bastos. Hindi mo ba bastos? Ang tawag dyan, di ba pambabastos yan? Kasi sabihin mo, hindi mo binabastos si Alan Peter Cayetano. Pwede ka naman gumamit ng ibang salita Tangina ka, bobo ka talaga Kung yan, sinabi mo na yan, sa tingin mo, hindi yan pambabastos. Putangina mo, may tama ka talaga sa utak. Meron ka talagang topak. Putangina yung mga Tulfo talaga kayo. Mga abnormal talaga kayo. Pardon my French, pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya mag-attend. 2 days na. Ang nagsasuffer po. Huwag ka ng ina mo. 2 days na silang hindi umaten kasi nga nagbo-boycott daw sila. Dahil tinatarantado ang Senado. Pukin ang ina ninyo. Kayo ang unang nag-walkout, mga putang ina nyo. Nung nag-walkout kayo, hindi naman nagsalita ang mga senador tungkol sa inyo. Sinabi nila, wala, ganun ang ginawa nila, ano magagawa natin? Pero nung hindi umaten, itong ng 2 araw, unang araw dahil inaresto si Jinggoy, dahil binastos ang Senado, pangalawang araw, nagpo-protesta sila. Putsang ina, karapatan nila yan Gusto nila magprotesta, anong pakialam mo, tas salita ka ng salita dyan, putang ina mo ka. Kayo nga, hindi kayo hindi kayo nasa caucus na dahil lang wala kayong numero. Nag-walk out kayo, puha ka ng ina nyo, hindi nga nagsasalita ng masasakit na salita sa inyo yung mga kasamahan ninyo Kayo ang salita ng salita doon. Sinabihan lang kayo na hindi kayo mga abogado kaya ka ganyan magsalita kasi hindi ka abogado putang ina, bobo ka Yan yung mga pinagmamalaki yung mga broadcaster. Putang ina, pag ako naging senador, pukin ang ina nito, araw-araw mumurahin ko sa plenaryo to Oo. Bastusan di ba? Pucha, sinasabi ninyo na ang dignidad ng Senado ay bumababa. Bumababa ang dignidad ng Senado, binabastos ang Senado. Paano hindi babastos si Senado? Putang ina, bastos ang mga buwaka ng ina nito. Pakyo ka, ang dami ko ng mura sa'yo, putang ina mo, hamunin mo ako. Ulul, demandahan ang gusto mo? Walang demandahan. Putang ina, pag makapal ang mukha mo, lingkod bayan ka, walang demandahan, murahan lang tayo, puking ina mo. Ganyan ba gusto mong salitaan? Masakit ba? Nasasaktan ka? Yung mga staff mo na nanonood ngayon, susumbong kayo sa amo nyo? Ulul, hindi kami natatakot kay Tulfo, puking ina niyan. Natatakot dyan. Yabang nyo, tangina ninyo. Umalis kayo sa session. May caucus, debate, nag-walk out kayo. Tapos ang sabi ninyo, Nobel yung ginawa ninyo. Nobel yung ginawa ninyo, wala lang kayong numero.
Hindi nyo lang kayang maipagdebate sa mga abogadong magagaling ng majority. Nag-walk out na kayo. Tapos ito, meron namang valid reason ang majority senators kaya talagang pinapakita nila sa pamahalaan, pinapakita nila sa tao kung gaano ka-importante ang Senado. Oo. Sige, pilayin natin. Parang ano din, parang yung mga driver din, tsuper ng jeep. Anong ginagawa ng mga tsuper ng jeep? Kapag feeling nila, tinatarantado sila ng gobyerno, sila nagbibigay ng transportation means sa mga tao na hindi kayang ibigay ng gobyerno, tumutulong sila sa gobyerno para mahatid kayong from one point to another. Nagrarally din sila, di ba? Nagbo-boycott din sila, di ba? Kasi kasama yan sa demokrasya ng Pilipinas O ngayon, ano sinasabi ninyo? Hindi gumagana ngayon ang Senado dahil sa sa pagbo-boycott nila. Di ibig sabihin successful yung ginagawa nila. Pilay ang Pilipinas pag wala ang Senado, kapag hindi nag-function ang Senado. Bakit? Putang ina kung tratuhin ng gobyerno na ito ang Senado, parang putya mas nakakaangat sila. Hindi pwedeng ganun. Ipinaiintindi ni Cayetano na kung hindi magkakaroon ng mga sessions, hindi magkakaroon ng mga batas sa Pilipinas. Kahit naman hindi magkaroon ng mga bagong batas sa Pilipinas, ganun din naman, ninanakaw nyo lang din naman yung pera ng bayan Okay ng ina ninyo, puros lang naman kayo kulimbat at saka kupit Di ba? So ngayon pinapakita ng Senado ngayon na we are the Senate. Hindi tayo dapat nagpapatakot. Dapat nga kayo, mga senador na kasama dyan, dapat nakikiisa kayo Nakikiisa kayo para ibalik ang dignidad ng Senado, para malaman ng taong bayan pati ng gobyerno kung anong importansya ng Senado. Dapat nakikisama kayo sa kanila at pinapakita na we are as powerful as you. We are equal. You are not superior to us. We are not superior to you. Your government will not work without each other. Tatlo tayo na nagtutulong-tulong, judiciary, legislative, and executive. Tatlo tayong magtutulong-tulong. Dapat nagtutulungan tayo, hindi tayo nagtatarantaduhan. O ngayon, kung feeling mo mas mataas ka dahil executive ka, tatarantaduhin mo ko ulol. Tingnan ko lang kung hindi ako kikilos ng ina mo ka kung may ma-achieve ka. Di ba? Ngayon ramdam na ramdam nyo, tain-tai kayo to the point na mag-ad hominem kayo ng tuloy-tuloy para lang babuyin yung majority senator. Kayo nauna Nauna kayo nag-walk out Nauna kayong lumabag sa rules ng ng Senado, tapos putang ina isa-cite niyo yung mga rules ng Senado na kailangan kapag nag-cancel ka ng ganito, ganyan, ulul. Putang ina ninyo. Kaya gusto nyo na yung Senado pumasok diyan kasi nga plano nyong agawin yung mga komite ng Blue Ribbon kasi mga kawatan kayo, lalabas ang mga pangalan ninyo diyan sa sa mga hearing na yan, putang ina ninyo. At yung mga taong pinoprotektahan nyo, finally mapapatawag na diyan. Kaya tain-tai kayo. Kasi at 11, putang ina ninyo, hindi naman nyo makukuha kay Alan Peter Cayetano yung yung Senate presidency, kailangan nyo ng 13 kahit maging 12 kayo, hindi nyo pa rin makukuha kay Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. So why not just work with him? Why not just let the Blue Ribbon Committee takes its course? Or bakit hindi na lang kayo magtrabaho na hindi, putangin na nyo, araw-araw away kayo ng away. Di wag na tayo magtrabaho, nag-aaway lang din tayo. Tapos ngayon, matapos kayong mag-walk out, matapos ninyong samantalahin yung inyong karapatan na mag-walk out, putya hindi sila umaattend ng session, nagngangangaw-ngaw kayo. Mga gago pala kayo That's the taste of your own medicine. Masakit ba? Mapait ba? Ayan, ganyan ang ginawa nyo noong nag-walk out kayo nung nakaraang Martes. Ngayon hindi kayo inaatinan. Ano ngayon ang pakiramdam? Gigil na gigil, ad hominem, galit na galit sa ad hominem. Sinabi lang ni Marcoleta without giving negative meaning to anything. Yan ang mahirap pag wala tayong alam sa batas. Anak ng tokwa, hanggang ngayon galit na galit ang mga putang ina, sapul na sapul si gago Kasi wala namang alam to putang ina nito. Ang magaling lang to sa ganyan, mang-atake, magmura, babuyin yung kalaban. Kaya nga ginagamit silang dalawang magkapatid, kaya nga sila nandiyan dyan para dun Yung isa naghahamon, kung matapang ka, pumunta ka rito, ulul. Putang ina, kung matapang ka, dapat pinanagutan mo yung asawa mo na pinakasalan mo nung una, kung matapang ka talaga. Putang ina, tsaka kung matapang ka, sabi ni Montulpo, yung kuya mong abnormal, takot ka daw sa asawa mo. Bakit? Kasi yung asawa mo nagpapalamon sa'yo, di ka naman yumaman kundi dahil sa asawa mong pangit Kaya mo nga pinatulan yung kahit pangit kasi may pera. Kita nyo yung mga anak ninyo kinalabasan, putang ina, mga mukhang bulugin na mga baboy. Ina ninyo, kala nyo baboyan ba? Tangina, galing kayo sa kampo ng mga Duterte, kaya kayo mga mga crush, kaya kayo mga kupal
O tapos gagamitin nyo yung kakupalin nyo sa amin. Ulol, mas kupal kami sa inyo. Utang ina nyo. Ano pa sasabihin nitong bugok na ito? Yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si... Bakit ikaw din naman, vlogger ka din naman, buwaka ng ina mo ka? Di ba kumakain ka ng mga ulam mo sa bahay, binibidyo mo pa, tarantado ka? Habang nagugutom yung bayang Pilipinas, vlog ng kinakain mo, putang ina mo, hindi ka pa mabilaukan. Ulol, tang ina mo, vlogger ka din. Lalo-lalo na yung kapatid mo. Yung kapatid mo si Rapi Tulfo, vlogger din yan. Tang ina niyan, ang laki ng kinikita sa YouTube ng ulol na yan. O ano, ang ina ninyo, ang hilig nyo manilip ng kapwa, mga vlogger din kayo. Yung mga ano ninyo, yung mga Facebook ninyo, puro video nyo rin mga mukha nyo, putang ina ninyo eh. O hindi ba? Anong tawag doon? Di vlogger din kayo, ulul. O, bakit ka nagagalit na nagbablog si Alan Peter Cayetano, pati yun, ikaw may-ari? Tarantado ka, di tanggalin mo yung live, magpumunta ka ng Meta, tapos sabihin mo tanggalin yung live function. Si Bongbong Marcos nga, vlogger eh. Presidente na, vlogger pa eh. Tangina, ba't di ka nagre-reklamo, ulul ka? Ang ina nitong mga to, kala mo kung sino magmalinis sa mga ulol. Akala mo, ang kikintab eh. Senator Cayetano, SP Cayetano, parang awa mo na pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinidiya, ipakita po. Ulol, tangina ninyo, kasi kahit magsinidiye sila, ibig sabihin, magano sila, adjourn sila. Yung mga kupal na yan, tuloy-tuloy pa rin ang flood control hearing. Tuloy-tuloy pa rin flood control hearing. Eh, pagka nagano pa naman sila, nagbi-break pa naman sila si Erwin Tulfo tsaka yung pamilya niya ng mga pamilya niya mga putang inang ewan ko. Anyayaman na mga mukhang pa rin, mga mukhang sako pa rin ng bigas. Tsang ina niyan, mamamasyal na naman yan, no? Naka-private jet na naman yan, saan pupunta na ng mga ulol na yan. Kaya ayaw, tuloy-tuloy pa rin kasi kahit masinidi eh. Tuloy-tuloy pa rin yung hearing ng flood control scandal. Kaya puta, tain-tain itong mga to. Tapos, ito pa masaklap, wala pang minority na naitatalaga sa flood control, sa flood control, sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Mantakin mo sasabihin mo si Alan Peter Cayetano na makapal ang mukha, tatalbog ang itak sa mukha niya, ang palakol sa mukha niya, tapos makikiusap ka, panawagan, gago ka ba? Puta, pag nananawagan ka, kailangan mabait ka, simula pa lang mabait ka, mantakin mo, babasusin mo yung tao, tapos mananawagan ka. Kung sa akin, manawagan ka, putang ina mo, pakyo ka. Parang, sinabihan mo ko ngayon na pangit ako, tapos mangungutang ka sa akin, memya, magpapalibre ka sa akin, gago ka ba? Ay nang ganyang kabobo si Erwin Tulfo, hindi niya iniisip kung ano yung sinasabi niya. Alam yung utak niyan, parang basurahan eh. Kung ano yung unang maisip, lalabas sa bibig. Ganyan yung mga tanga eh. Hindi na pinaprocess yan. Pucha, pag may pumasok sa isip, labas sa bibig. Parang ano yan, alam mo yung tumbong? Alam mo yung tumbong? Yung pag may pumasok sa bibig mo, pumunta sa tiyan mo, pwede mo nang itae. Ganun yung bungangan yan, tsaka yung utak niya nagfa-function. Natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo. Senador kayo, professional kayo, walkout kayo ng walkout, kayo nagsimula eh. Tangina sana, pwede sana kayong manermo na ganyan. Kung hindi nyo ginawa yung pag-walkout, sinimulan nyo ng katarantaduan, tapos pag ginawan kayo ng katarantaduan, iiyak kayo. Sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nga lahat ng mga post ninyo, puro laughing emoji yung nilalagay ng mga tao eh. Kaya nga kayo nagpatay ng mga comment sections ninyo. Yan sila Mig Subiri, Kiko Pangilinan, at kung sino-sino pa. Kaya nagpatay ng mga comment section yan. Kasi nga, inuulol sila ng taong bayan. Wala yung taong bayan sa mga rally sa kalsada, pero puta full force kami sa social media. Pukin ang ina nyo, bumoboto kami lahat. Minumura kayo lahat sa comment section. Puta, mas marami yung mura kaysa bumabati sa inyo. Yung bumabati sa inyo, lilima lang yung kaibigan. Puta, yung nagmumura sa inyo, daan-daan yung mga kaibigan, daan-libo yung mga followers, mga kupal kayo. Wala po tayong ika nga tinatago. Hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili. Ulul, hindi nagtatrabaho para sa inyong mga sarili. Bakit hindi nyo kaya makipagtrabaho sa kanila? Ang inan to, hipokrito. Gago, wala na naniniwala sa'yo. Alam mo, ang naniniwala sa'yo, baka yung pinsan mo lang. At saka yung mga kapatid mo rin tanga. At saka yung iba pa, mga mangilan-ngilan, lilima siguro ng mga bobo sa Pilipinas. Tingnan mo comment section ng ng Facebook page mo. Para maalaman mo. Tangina ninyo, sa ngalan ng kapangyarihan at pera, yung prinsipyo ninyo na hinahangaan ng tao. Hindi naman kayo inilagay dyan dahil sa matatalino kayo eh. Alam naman ng taong bayan na bobo kayong magkakapatid eh. Naputsa siguro habang pinagbubuntis kayo ng nanay ninyo, baka sumakay ng kabayo yung kaya naumpog-umpog yung mga ulo nyo sa sinapupunan niya eh. Kaya kayo mga tanga. Alam ng mga tao na mga tanga kayo. Pero alam na din ng mga tao na may mga prinsipyo kayo dati at nakikinig kayo sa masa.
Na makamasa kayo. Yun naman ang gusto ng tao. 70%, 75% ng mga Pilipino, mahirap at masa, walang aral eh. Umaasa sila dun sa mga tao na matatapang, may boses, na kayang panindigan yung mga sarili, yung mga prinsipyo, at feeling ng mga tao sa Pilipinas, ipaglalaban sila ng putang ina ninyo. Nung naging mga senador kayo, biglang nawala yung mga prinsipyo ninyo, tapos napapabalita pang mga kawatan din kayo, putang ina niyan. So ginamit nyo lang yung tiwala ng mga tao sa inyo bilang mga tulpo matatapang, tulpo may prinsipyo. Pucha ngayon ang mga tulpo aso ng administrasyon. Gago. Para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao, na we're here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw Ba't kayo nag-walk out? Oh, if you work for the entire nation, ba't kayo nag-walk out? Ba't nagsisinungaling si Rapi Tulpo na pinatayan kayo ng aircon, mga kupal kayo? Bakit kayo gumagawa ng fake news magkapatid? Supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Putang ina, baka ano ha? Baka maging santo ka balang araw, palitan mo si Kian de los Santos. Tangin ng bait oh. Mantakin mo bigla kang naging statesman matapos mong sabihin na palakulin yung mukha ni Make up your mind. Ano ka ba talaga? Siga ka ba? Statesman ka ba? Matalino ka ba? Putsang ina, meron kang super duper split personality. Kanina lang nang bababoy ka, nung pagkatapos mo mambaboy, sinasabi mo na no disrespect. No disrespect, disrespect ka nga. Inan yan, ganyang kabobo yan. Sabi ko, anong maisip niyan, labas sa bibig yan. Kung ano yung maisip niyang siya, matalino siya, magmamatalino siya. Kung biglang uso ngayon ng basketball, magaling din siya magbasketball. Kung uso boxing, magaling din siya magboxing. Lahat ganun siya. Ang pinakamagaling na tao sa balat ng lupa, may kanta yung Sugar Free niyan eh. Ang pinakamagaling na tao sa balat ng lupa, putang mga tulpo yan. Tungkol naman doon sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala po kaming pakialam doon, di gusto ho niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin. Okay lang, tapos may napuna. Inan yan, meron bang okay na may napuna? Kung okay lang, ganun lang, okay lang yun. Sige lang, gawin nila yun. Walang problema yun, basta pumasok sila bukas. Ganun lang sana, hindi. Okay naman sana yun, kaya lang napuna lang namin. Ano napuna mo na naman? Okay nga, may napuna ka pa. Saka naman makakita ng okay na may napuna ka. Ay, nabobo talaga eh. Pinaglihi talaga to sa sa bugok na itlog eh. Na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate po yung mother committee. Well, na-create na nga. Ano ba? Hindi na-create? Na-create na nga. Sabi niya, hindi daw na-create, tas na-create na nga. Okay nang ina mo, na-create na pala, tas sasabihin mo, hindi na-create. Tarantado ka pala eh. Kaya nga may hearing na bukas eh. Dahil na-create na yan eh. Tapos sabi mo, hindi na-create. Tapos na-create, hindi na-create. Ano ba talaga? Putang ina, bobo talaga to. Akala mo talaga, joke box eh. Alam mo yung joke box? Puta, hindi na mag-iisip yun. Pag naglagay ka ng barya, naglagay ka ng numero, kakanta na kagad yun. Ganyan yan. Joke box na tanga. Si Senadora Pia Cayetano nga po, dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang process. Gago, hindi ganun yun. Ikaw bilang committee, chairperson, pwede ka nang gumawa ng subcommittee dahil ikaw may ari noon. Na hindi ginawa ni Lacson. Hindi pinayagan ni Lacson na mapunta sa ibang kamay yung flood control anomaly hearings. Pwede yon. Sinabi na ni sinabi na ng mga dating mga senador na pwede yun, pati mga congressman sinasabi pwede yun. Ano ka ba? Tanga ka. Kaya nga nagkakaroon ng quadcom, tricom. Hindi na yung pinadadaan sa plenaryo. Ano na yan? Discretion na yan ng committee chairman, chairwoman. Kung anong gagawin niya sa kanyang committee. Ang pakialam. So, hindi po yung rekta na lang. Pero okay pa rin ho yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ho kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. Sabi na nga ni Alan Peter Cayetano, gusto nyo magpunta kayo eh.
Nagpapaawa ka na naman. Sa bagay, hindi ka naman kailangan doon. Tanga ka tsaka sangkot ka doon Sangkot ka Sabi nung mga 18 Marines, may 5 maleta daw ang tinanggap mo Kaya pala naka-Amerikana ka na. Dati naka-t-shirt ka lang tayo na kupalan. Pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede silang umattend. Pwede naman. Pwede naman. Oo. Pwede naman. Kasi magkaiba yung session, plenary session, at saka yung mga committee functions. So, pwede. Bakit hindi? Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahahanap. Gago, kahit mapudpud ang buto mo. Oo, kahit yung burat mo mapudpud, kung saan babae mo sinushoot yan, kakahanap ng rules na hindi mo makikita pag nakapikit yung mga mata mo. Kung ikaw aso ka ng administrasyon, putya kapag ka makakaapekto sa administrasyon, kahit anong hanap mo, hindi mo makikita. Kahit sa harap mo na, kahit tinutuklaw ka na. Ng pahina kung saan doon na hindi pwedeng sa sesyon, okay lang hindi sa sesyon, pero pag committee hearing pa pwede. Hindi ko maintindihan talaga paring Julius. Talaga. Yung maintindihan kasi una sa lahat, bago ka, tapos pangalawa, tanga ka. Oo, sa totoo lang, ang nagtataka, inosente. Oo, ganun. So, ibig sabihin, inosente ka, ignorante ka, kaya ka nagtataka. May mga abogado dyan, tanungin mo yung mga matatagal ng senador. Para may matutunan ka. Hindi yung puta, yak-yak ka lang ng yak-yak sa mga akala mo, presumptions mo, mga naiintindihan mo. Kanina ko pa hinahanap, wala akong makita at inutusan ko na rin po. Wala ka talagang makikita, Erwin Tulfo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.